Sa isang maliit na baryo sa probinsya, lumaki si Samuel sa gitna ng mga taniman ng palay at mais. Kasama niya sa simpleng pamumuhay ang kanyang mga magulang, si Mang Ramon at Aling Silya, pati na rin ang kanyang lolo at lola na sina Tatang Pedro at Inang Rosa. Ang kanilang bahay ay isang payak na kubo na nakatayo sa gilid ng malawak na palayan. Ito ang lugar kung saan nagpapalipas ng mga taon si Samuel. Masaya sa kabila ng kakulangan sa material na bagay. Bata pa lamang si Samuel ay sanay na siyang magising ng maaga para tumulong sa mga gawain sa bukid. Habang bitbit ang maliit na balde, sabik siyang sumama sa kanyang lolo na nagtuturo sa kanya kung paano mag-araro ng lupa. Samuel, tandaan mo, ang lupa ay buhay. Kung aalagaan mo ito, magbubunga ito ng sagana. Madalas sabihin ni Tatang Pedro habang hinahagod ang noo ng pawisan niyang apo. Opo, Tatang. Gusto ko pong matutunan lahat ng itinuturo niyo para makatulong din ako sa inyo at kay tatay. Sagot ni Samuel habang nagsusumikap siyang ipasa ang bato ng mais sa linya ng araro. Nangingiti si Tatang Pedro. Nakikita ang sipag at tiyaga ng apo sa kabila ng kanyang murang edad. Sa kabila ng kasipagan, marunong ding maglaro si Samuel. Kapag natapos na ang kanilang gawain sa bukid, tumatakbo siya patungo sa ilog kasama ang mga kababata upang maglaro ng habulan at paliligo sa malalamig na tubig. Simple lang ang kasiyahan nila. Isang simpleng tirador mula sa sanga ng kahoy o kaya'y paghabol sa mga tutubi ang bumubuo sa kanilang mga araw. Sa hapagkainan, palaging masaya ang kanilang samahan. Samuel, bukas ay maaga tayong magtatanim ng palay. Kailangan nating masiguro na maganda ang magiging ani. Paalala ni Mang Ramon habang isinusubo ang simpleng ulam na gulay na hinaluan ng kaunting tinapa. Opo, tatay. Gigising po ako ng maaga. Masiglang tugon ni Samuel na palaging handa sa anumang gawain. Napangiti si Aling Silya sa kanyang anak. Napakasipag ng anak natin. Hindi ko akalaing ganyang kabait at kasipag yung batang yan. Saan pa ba magmamana yan kundi sa inyo ni Ramon? Sabi ni Inang Rosa na palaging masigla kahit na tumatanda na. Nagtawanan silang lahat habang patuloy sa paghahapunan, puno ng pagmamahal at pagkakaisa ang kanilang pamilya. Si Samuel ay lumaki sa isang tahanan kung saan ang halaga ng sipag at pagtsatsaga ang siyang nangingibabaw. Bagaman hindi marangya ang kanilang buhay, masaya si Samuel sa mga bagay na mayroon siya. Ang mga munting bagay tulad ng pagtulong sa bukid, pag-aaral sa ilalim ng liwanag ng gasera, at pakikinig sa mga kwento ng kanyang lolo at lola tuwing gabi ay nagbibigay sa kanya ng ligaya at inspirasyon. Sa murang edad, natutunan ni Samuel na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o ari-arian, kundi sa pagmamahala ng pamilya at kasiyahan sa simpleng pamumuhay. Isang hapon, habang nagbibilad ng palay si Samuel kasama ang kanyang tatay, naisipan niyang itanong ang matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Habang nakatingin sa malayong kabundukan, nagsimula siyang magsalita. Tatay, nasaan po ang mga magulang ninyo? Bakit hindi ko sila nakilala tulad ni na Inang at Tatang? Huminto si Mang Ramon sa kanyang ginagawa at pansamantalang ibinaba ang itak na hawak. Sumilay ang lungkot sa kanyang mga mata habang tinitignan niya ang anak. Samuel, maaga nang pumanaw ang aking mga magulang. Hindi ka pa'y pinapanganak noong namaalam na sila. Malumanay na tugon ni Ramon. Nakakalungkot naman po, tatay. So sino na lang po ang pamilya natin sa side ninyo? Tanong ni Samuel na puno ng interes. Hindi siya sigurado kung bakit pero naramdaman niyang may kakaibang bigat ang usapan tungkol sa pamilyang iyon. Ang natitirang pamilya ko na lang ay ang kapatid ko, ang Tito Raul mo. Sagot ni Ramon na tila may alinlangan sa boses. Napansin ito ni Samuel at mas lalong naging interesado. Hindi ko pa po siya nakikilala, tatay. Nasaan na po siya? Bakit hindi po kayo nag-uusap? Sunod-sunod na tanong ni Samuel. Sabik na malaman ng tungkol sa kaisa-isang natitirang kamag-anak ng kanyang tatay. Napabuntong hininga si Ramon at tumingin sa malayo. Tila nag-iisip kung papaano sasagutin ang mga tanong ng anak. Matagal na kaming hindi nag-uusap ng Tito Raul mo. Hindi na kami magkalapit tulad ng dati. Paliwanag ni Ramon na tila may dinadalang mabigat na alaala. Bakit po, tatay? Nag-away po ba kayo? Tanong ni Samuel na lalo pang nagiging matanong. Batid niya ang lamlam sa boses ng tatay niya
at nais niyang maunawaan kung bakit. Samuel, masyado ka pang bata para maintindihan ng lahat. Sasabihin ko sa iyo ang buong kwento kapag mas matanda ka na. Sagot ni Ramon habang mahinang hinahawakan ng balikat ng anak. Basta tandaan mo kahit ano pa ang nangyari noon, mahalaga pa rin ang pamilya. Bagaman hindi nasagot ang lahat ng kanyang mga tanong, naramdaman ni Samuel ang sinseridad ng kanyang tatay. Ngunit sa kabila ng mga sinabing iyon, hindi niya maiwasang mapaisip kung ano nga bang nangyari sa pagitan ng kanyang tatay at ni Tito Raul. Sa murang edad ni Samuel, maraming bagay ang hindi pa niya naiintindihan. Ngunit batid niyang may malaking bahagi ng kanilang pamilya na hindi pa niya lubos na kilala. Sa tuwing matatapos na ang gawain sa bukid, mabilis na tatakbo si Samuel palabas ng kanilang bakuran upang makipaglaro sa mga kaibigan niyang sina Junjun, Boyet at Lito. Sa kanilang murang edad, ang paligid ng baryong nagsilbing malawak na playground para sa kanila. Mula sa mga palayan, ilog hanggang sa mga kakahuyan. Walang araw na lumipas na hindi maririnig ang kanilang halakhakan habang naglalaro ng habulan o kaya'y agawan base. "Lika na Samuel, magtago na tayo!" sigaw ni Junjun habang mabilis na tumatakbo patungo sa likod ng isang malaking puno. Ang mga mukha nila ay puno ng saya habang nagtatakbuhan, abala sa kanilang laro. Hindi rin nawawala sa kanilang tabi ang alagang aso ng kanilang inang at tatang na si Bantay. Si Bantay ay isang malaking aso na may makapal na balahibo at matalim na mga mata, ngunit mabait at mapagkalinga sa mga bata. "Bantay, tara, habulin mo kami!" tawag ni Samuel sa alaga habang tinatahak ang masukal na bahagi ng kanilang bakuran. Mabilis naman na tumugon si Bantay. Tumatalon-talon sa tuwa habang hinahabol ang mga bata. Kapag naaabutan niya ang isa, tumatahol siya at halos tila nagpapakita ng ngiti na parang siya ay kasali sa laro. Sa bawat hagik-hik ng mga bata, ramdam nila ang init ng araw at ang kaligayahan ng kanilang kabataan. "Samuel, si Bantay yata yung pinakamabilis sa ating lahat," biro ni Boyet habang hinihingal sa pagtakbo. Napangiti si Samuel at hinimas ang ulo ng aso. "Siyempre, wala tayong laban kay Bantay," sagot niya na may pagmamalaki sa kanilang alaga. Bukod sa pagiging katuwang sa laro, si Bantay rin ang nagbabantay sa kanila. Kapag may ibang taong dumadaan na hindi pamilyar, agad siyang tumatahol. Pinapakita ang kanyang protektibong kalikas na katangian. "Mabuti na lang at nandyan si Bantay. Lagi tayong ligtas kapag kasama siya." Madalas sabihin ni Lito na siyang pinakabata sa kanilang magkakaibigan. Sa bawat oras na lumilipas, hindi lamang si Samuel ang nagiging malapit sa mga kaibigan niya, kundi pati na rin kay Bantay. Naging bahagi ng kanilang masayang kabataan ng aso na palaging handang magbantay at makipaglaro. Sa gitna ng simpleng buhay sa probinsya, natutunan ni Samuel ang halaga ng pagkakaibigan at pagmamahal, hindi lamang sa kapwa-tao, kundi pati na rin sa mga alagang hayop. Ang langit ay nagdilim ng walang babala at ang mga ulap ay nagsama-sama para bang nagbabadyang kasamaan. Si Samuel, na dati abala sa paglalaro sa labas, ay nagmamadaling bumalik sa kanilang bahay nang maramdaman ang unang patak ng ulan. "Tatay, mukhang may malakas na bagyo po," sigaw niya habang papasok sa bahay. Basang-basa na ang suot na damit. Agad na sumagot si Ramon. Nakasalukuyang nasa pintuan at tinutulungan ng kanyang biyenan sa pag-aayos ng mga bintana. "Samuel, bilisan mo, kailangan nating siguruhing matibay ang bahay bago pa lumakas ang hangin." Sa labas, ang malakas na ihip ng hangin ay nagsimulang magpaikot-ikot sa mga dahon at patpat, tila isang halimaw na nagwawala. Ang mga alingaw nang nagbabasagang sanga ng kahoy ay nagbigay ng takot kay Samuel, ngunit nais niya pa ring tumulong. "Tatay, ano pong pwede kong gawin? Gusto ko pong makatulong." Ang kanyang mga pagmamakaawa habang pinipilit niyang maghanap ng kahit anong magagawa. Ngunit si Aling Silya, na ngayon ay abala sa pagbitbit ng mga kagamitan papasok ng bahay, ay mabilis siyang pinigilan. "Hindi Samuel, delikado ang sitwasyon. Mas mabuting manatili ka lang sa loob kasama si Bantay," utos niya habang mabilis na nagsasara ng bintana. "Nakikinig ka ba sa nanay mo, Samuel?" singit ni Tatang Pedro, na ngayon ay sinusubukan ng Italya ang isang matibay na lubid sa haligi ng bahay para masiguro na hindi ito matatangay ng hangin. "Alagaan mo si Bantay, yun ang iyong trabaho ngayon." Narinig ni Samuel ang mabibigat na yabag ng mga paang nagmamadali at ang dagundong ng hangin na tila papalapit ng papalapit sa kanila. Sa isang sulok ng bahay, naroon si Bantay, nanginginig at patuloy sa pagtahol. "Huwag kang mag-alala, Bantay," bulong ni Samuel habang niyayakap ang aso.
Ang kanyang mga kamay ay nagpipigil ng takot na nararamdaman. Ligtas tayo dito, manalangin tayo. Muling umalingaw-ngaw ang isang malakas na hampas ng hangin na nagpatumba sa ilang gamit sa labas. Diyos ko, bantayan niyo po kami. Ang nag-aalalang sambit ni Inang Rosa habang pinapaspasan ang paghahakot ng mga baso at pinggan mula sa hapag. Samuel, bantayin mong mabuti si Bantay at huwag kang aalis dyan. Samuel, manalangin ka anak, kasama si Bantay. Saad naman ni Mang Ramon na ngayon ay halos hindi na marinig ang boses sa ingay ng bagyo. Ang bawat isa sa kanila ay abala sa pagpapalakas ng kanilang bahay. Ngunit sa puso ng bawat pagsisikap, naroon ang takot na baka hindi sapat ang kanilang ginagawa. Habang patuloy na nagngangalit ang bagyo sa labas, sinubukan ni Samuel na manatiling kalmado. Sana po matapos na to. Tahimik niyang panalangin habang patuloy na niyayakap si Bantay. Sa bawat pag-alog ng kanilang bahay, pakiramdam niya ay mas lalong lumiliit ang mundo sa kanilang paligid. Ang bawat minuto ay tila oras na walang katapusan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang panalangin ni Samuel ay nananatili sa kanyang labi. Kasama ang init ng yakap niya kay Bantay. Umaasa siya na kahit gaano kalakas ang bagyo, sila ay ligtas na makakalipas dito. Makaraan ng 3 araw ng walang tigil na ulan at malalakas na hangin, unti-unti nang humina ang bagyo. Sa wakas, ang madilim na langit ay nagbigay daan sa liwanag ng araw. Ngunit ang mga alaala ng nagdaang unos ay nanatili sa bawat isa sa kanila. Salamat sa Diyos, buntong hininga ni Aling Silya habang pinagmamasdan ang labas ng kanilang bahay mula sa pinto. Sa wakas, tapos na rin ang bagyo. Si Samuel ay nakatayo sa tabi ng nanay niya. Ramdam ang bigat ng mga nagdaang araw. Tatay, pwede na po ba tayong lumabas? Tanong niya kay Mang Ramon na ngayon ay nag-aayos ng mga gamit na inilagay nila sa loob ng bahay para hindi mabasa. Oo Samuel, pero mag-iingat tayo. Kailangan nating tignan kung ano ang nangyari sa ating sakahan. Sagot ni Ramon habang sinusuot ang kanyang lumang sombrero. Tumango naman si Tatang Pedro at sumama na rin sa kanya sa palabas ng bahay. Habang naglalakad sila papunta sa kanilang sakahan, tahimik ang paligid. Ang dati malalagong mga tanim ay tila nawalan ng buhay at ang mga palay ay natumba sa lupa. Halos wala nang maibubungang ani. Si Tatang Pedro ay tumigil sa gitna ng sakahan. Napayuko at tinignan ang nasirang mga tanim. Wala na. Ang lahat ng pinaghirapan natin. Mahina niyang sambit, halos pabulong. Masakit mang tanggapin Tatang pero kailangan nating magpatuloy. Sagot ni Ramon na bagaman ay sinusubukang maging matatag ay kita sa kanyang mga mata ang lungkot. Babangon tayo mula rito tulad ng dati. Sa kabilang dako, si Aling Silya ay abala sa pagsusuri ng kanilang bahay. Mabuti na lamang at walang nasirang bahagi, maliban sa ilang tumulo sa kanilang kisame. Mabuti na lang at hindi napinsala ng bagyo ang bahay natin. Sabi ni Silya sa sarili na may kaunting kaluwagan sa kanyang dibdib. Pagbalik nila sa bahay, tahimik na naupo si Samuel sa tabi ng kanilang mesa. Iniisip ang mga nangyari. Hindi niya lubos maisip kung paano nila mababawi ang lahat ng nawala. Ngunit batid niyang kailangan nilang magtulungan bilang isang pamilya. Tatay, paano na po ang sakahan natin? Tanong niya ng puno ng pag-aalala. Tatay, paano na po ang sakahan natin? Tanong niya ng puno ng pag-aalala. Nawalan man tayo ng ani anak, hindi tayo nawalan ng pag-asa. Makakabangon tayo kahit paunti-unti. Tugon ni Mang Ramon na ngayon hinihimas ang balikat ng anak upang bigyan ito ng lakas ng loob. Si Tatang Pedro naman ay naupo sa kanyang paboritong upuan. Matamlay ngunit may determinasyon sa mga mata. Mahirap ang naranasan natin, pero hindi ito ang katapusan. Kakayanin natin ito basta't sama-sama tayong magtutulungan. Bagaman mabigat ang kanilang pinagdadaanan, nagpatuloy ang pamilya sa simpleng pamumuhay. Alam nilang marami pa silang kailangang gawin para makabangon. Ngunit sa bawat hamon na dumarating, natutunan nilang mas magpakatatag at mas magkaisa bilang isang pamilya. Sa kabila ng kahirapan, hindi sumuko si Mang Ramon at Tatang Pedro. Agad nilang inumpisahan ang pag-aayos ng kanilang sakahan. Kahit pa alam nilang mabigat ang kanilang sitwasyon. Kasama si Samuel, sila'y nagbungkal ng lupa. Nagtanim ng bagong binhi at siniguradong maganda ang kondisyon ng kanilang pananim. Subalit sa tuwing tinitignan ni Ramon ang sakahan, hindi niya maiwasang madama ang pangamba. Kailangan nating magsipag Tatang. Kailangan nating bumawi. Sabi niya habang pinapawid ang pawis sa noo. Oo Ramon, pero alam kong hindi magiging madali ito.
tugon ni Tatang Pedro, habang inaayos ang isang sirang pilapil na naapektuhan ng bagyo. Si Samuel naman ay tahimik na nagtatrabaho, pinipilit gawin ang lahat ng kaya niya upang makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, dama nila ang bigat ng sitwasyon. Wala silang ani na maibenta at ang pangangailangan ng pamilya ay patuloy na lumalaki. Tang, paano po tayo makakaraos? Wala po tayong kita. Tanong ni Samuel isang gabi habang sabay-sabay silang kumakain. Napabuntong hininga si Mang Ramon. Kailangan nating mangutang. Wala tayong ibang pagpipilian. Sagot niya, na ikinabahala ng lahat. Hindi madali para sa kanila ang desisyong ito, lalo pat ang lupa na kanilang sinasaka ay hindi sa kanila at kailangan pa nilang bayaran ang renta dito. Nang sumunod na araw, nagpunta si Ramon sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay upang humiram ng pera. Mabuti na lamang at nauunawaan ng mga ito ang kanilang kalagayan. Ramon, alam naman naming mabigat ang pinagdadaanan nyo ngayon. Huwag kang mag-alala, makakabayad ka rin kapag bumuti na ang ani ninyo. Sabi ng isa sa mga kaibigan niyang si Mang Nardo habang iniaabot ang perang inutang. Salamat Nardo ha, malaking tulong to sa amin. Pangako babayaran ko kayo agad kapag nakaahon na kami. Tugon ni Ramon, nulubos ang pagpapasalamat. Ang bawat sentimo ng inutang ay sinigurong mapupunta sa mga pangangailangan ng kanilang pamilya, sa pagkain, sa binhi para sa panibagong pagtatanim at renta ng lupa. Habang pinagmamasdan ni Samuel ang kanilang sakahan sa ilalim ng nag-aagaw dilim na langit, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kailangan nilang harapin. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw, ngunit sa tulong ng kanilang pamilya at mga kaibigan, patuloy silang kakapit sa pag-asa na muli silang babangon mula sa dagok na ito. Napansin ni Tatang Pedro ang labis na pag-aalala ni Samuel sa kanilang sitwasyon. Hindi niya gusto na makita ang kanyang apo na nabibigatan sa problemang hindi naman dapat nito pinoproblema sa mura nitong edad. Kaya't isang hapon, matapos ang mahabang pagtatrabaho sa sakahan, kinausap niya si Samuel. Samuel, halika nga dito. Tawag niya sa apo na abala sa paglilinis ng kanilang bakuran. Bakit po, Tatang? Tanong ni Samuel habang mabilis na tumakbo papalapit sa kanyang lolo. May ipapakita ako sa iyo. Sabi ni Tatang Pedro na may halong misteryo ang boses. Agad niyang ipinasunod si Samuel patungo sa isang lumang kamalig na malapit lamang sa kanilang bahay. Ang kamalig na iyon ay hindi madalas puntahan, kaya't naisip ni Samuel kung ano kaya ang tinatago doon. Pagdating nila sa loob, tumigil si Tatang Pedro sa harap ng isang nakatakip na bagay. Maingat niyang inalis ang telang nakabalot dito at ipinakita kay Samuel ang isang lumang bisikleta. Ito Samuel, matagal ko nang iniingatan to. Gusto ko sanang ibigay sa iyo. Nang makita ni Samuel ang isang bisikleta, kumislap ang kanyang mga mata sa tuwa. Ngunit nang lapitan niya ito, napansin niyang kinakalawang na ang mga parte nito. Tatang, bakit po kinakalawang na ito? Tanong niya habang hinahaplos ang bakal na tila nawalan na ng kinang. Napailing si Tatang Pedro na tila ba nagulat din sa nakita. Mukhang naapektuhan ito ng bagyo, Samuel. Matagal ko na rin kasing hindi nagagamit ito pero huwag kang mag-alala, kaya pa rin naman itong ayusin. Bagaman may kalawang na ang bisikleta, hindi nawala ang saya ni Samuel. Salamat po Tatang, aayusin natin to, di ba po ba? Tanong ni Samuel puno ng sigasig at pananabik. Oo naman na po, simulan natin to bukas. Magiging maganda ulit ang bisikleta na ito sigurado. At tiyak na magagamit mo para makapunta ka sa mga lugar na gusto mong pumunta. Sagot ni Tatang Pedro na tila nabuhayan ng loob dahil sa kasiyahan ng apo. Muling tinakpan ni Tatang Pedro ang bisikleta at inakay si Samuel palabas ng kamalig. Pahinga na tayo Samuel, marami tayong gagawin bukas para ayusin yan, ani Tatang Pedro habang palabas sila ng kamalig. Sa kanilang pag-uwi na puno ng pananabik si Samuel, hindi lang dahil sa bisikleta kundi dahil sa bagong pagkakataon na makasama ang kanyang lolo sa paggawa ng isang bagay na mahalaga para sa kanila. Kinabukasan, nang sumikat na ang araw, agad na inumpisahan nila Tatang Pedro at Samuel ang pag-aayos ng bisikleta. Samuel, kunin mo nga yung mga tools sa loob ng kamalig. Kakailanganin natin ang mga yun. Utos ni Tatang habang tinitignan ng kalawang na bakal ng bisikleta. Opo Tatang, masiglang sagot ni Samuel na agad tumakbo upang kunin ang mga kailangan nilang gamit. Pagbalik niya, inilatag niya ang mga ito sa sahig at umupo sa tabi ng kanyang lolo, handang tumulong. Unahin natin tanggalin ang mga kalawang.
Dahan-dahan lang at baka masira ang ibang bahagi, sabi ni Tatang Pedro habang maiingat na hinahagod ang bakal gamit ang liha. Si Samuel naman ay tahimik na nagmamasid at kalaunan ay sumubok na rin. Tatang, parang ang hirap tanggalin ng kalawang, reklamo ni Samuel habang pinipilit na maayos na magliha. Talagang ganyan Samuel, kailangan ng tiyaga at pasensya. Hindi naman laging madali ang mga bagay-bagay. Pero kapag natyagaan, makikita mo naman ang resulta. Paliwanag ni Tatang Pedro na palaging nagbibigay ng aral sa gitna ng kanilang ginagawa. Sa loob ng isang oras, nagsimula nang makita ni Samuel ang pagbabago sa bisikleta. Tignan mo Tatang, kumikinang na ulit! Tuwang-tuwang sigaw ni Samuel habang pinapakita ang parte ng bisikletang malinis na mula sa kalawang. Magaling Samuel, ganyan lang, tuloy-tuloy lang natin to. Sagot ni Tatang Pedro, nakitang-kita ang kasiyahan sa muka habang tinutulungan ng kanyang apo. Araw-araw, kahit pa busy si Tatang Pedro sa sakahan, ay lagi silang naglalaan ng 1 o 2 oras para ipagpatuloy ang pag-aayos ng bisikleta. Habang abala si Tatang sa bukid, si Samuel naman ay nag-aaral na rin kung paano pahigpitin ang mga tornilyo at patibayin ang gulong. Tatay, kaya ko na po yata itong gawin ng mag-isa, pagmamalaki ni Samuel isang araw habang inaayos ang pedal. Talaga ba apo? Naku, ang bilis mo namang matuto. Pabirong sagot ni Tatang Pedro habang nilalapit ang bisikleta para sa huling pag-aayos. Nang tuluyan ng matapos ang bisikleta, kahit na hindi na ito mukhang bago, ay muling nagniningning ang mga mata ni Samuel. Talagang salamat po, ang ganda ulit ng bisikleta. Ang galing niyo po Tatang, tuwa niyang sabi habang hinahawakan ng manibela. Alam mo Samuel, ang importante ay gumagana ito ng maayos kahit hindi na bago, basta't magagamit mo pa ng maayos, ayos na yun ha? Sagot ni Tatang Pedro na masaya rin sa kanalabasan ng kanilang pinaghirapan. Sige, subukan mo na. Huwag kang matakot kahit matumba ka, ang mahalaga, matuto ka. Payo ni Tatang Pedro habang inihahanda si Samuel para sa unang sakay nito. Medyo kinakabahan, umupo si Samuel sa bisikleta at sinubukang pedalin ito. Sa unang subok ay agad siyang natumba. Tatang, parang ang hirap po, sabi ni Samuel na halos mawala na ng pag-asa. Natural lang yan Samuel, walang matututong hindi natutumba. Subukan mo ulit. Ako ang bahala dito sa gilid. Hindi kita pababayaan. Sagot ni Tatang Pedro na nag-abot ng suporta para sa kanyang apo. Sa patuloy na pagpupursige, kahit na ilang beses nang natumba si Samuel, ay unti-unti niya ring nakuha ang tamang balanse. Sa wakas, nang makuha niya ang kanyang tamang timpla, nagulat na lang siya nang tuluyan ng tumakbo ng maayos ang bisikleta. Tatang, tignan niyo po, nakakabike na ako! Tuwang-tuwang sigaw ni Samuel habang umiikot sa paligid ng kanilang bakuran. Ngumiti si Tatang Pedro, puno ng pagmamalaki. Alam kong kaya mo yan Samuel, basta't magpursige ka lang, makakamit mo ang anumang bagay na nais mong makuha. Maagang nagising sa Samuel isang umaga. Sabik na gamitin ang bisikletang matyaga nilang inayos ni Tatang Pedro. Tatang, pwede ko na po bang gamitin ulit yung bisikleta? Tanong niya habang nagmamadaling nagsusuot ng tsinelas. Siyempre naman Samuel, ingat lang sa pagmamaneho at huwag kang lalayo masyado. Paalala ni Tatang Pedro habang inaayos ang sombrero niya bago pumunta sa bukid. Opo Tatang, masiglang sagot ni Samuel habang hinila palabas ng kamalig ang bisikleta. Mabilis siyang umikot sa kanilang bakuran. Hinahabol ang hangin na tila ba siya ang pinakamabilis na bata sa buong baryo. Ang saya po talaga nitong bisikleta Tatang, sigaw niya habang pinapadyak ang pedal ng mas mabilis. Nakangiti lang si Tatang Pedro habang pinagmamasdan ng apo. Masaya akong nagagamit mo na yan Samuel. Balita ko, malapit ka na rin pumasok sa eskwela? Opo Tatang, i-enroll na po ako ni nanay at tatay. Sabi ni nanay, marami raw po ako matututunan sa school. Sagot ni Samuel na hindi may tago ang tuwa sa kanyang muka. Makakakilala rin po ako ng maraming bagong kaibigan, di ba po ba? Oo Samuel, pero huwag mong kalimutang mahalaga rin ang respeto at pagsunod sa mga guro mo. Kung ano man ang matutunan mo, mahalaga rin na ibahagi mo sa iyong mga magulang at sa amin na nilainang. Payo ni Tatang Pedro habang sumandal sa poste ng kanilang kubo. Masayang pinagmamasdan ng apo. Habang nagpapatuloy ang laro ni Samuel, naramdaman niyang tumatakbo si Bantay papalapit sa kanya. Tumatahol at tila ba nais makisama. Bantay, habulin mo ako! Hamon ni Samuel habang patuloy sa pagpadyak.
At si Bantay naman ay nagtatatalon-talon sa tabi ng bisikleta. Nang hapon na iyon, habang nagpapahinga si Samuel sa ilalim ng puno, kasama si Inang Rosa, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang. Ramon, kailan natin i-enroll si Samuel? Tanong ni Celia, na kahit may halong tuwa ang boses ay hindi maiwasang mapansin ni Samuel ang panghihina nito. Sa susunod na linggo na, Celia, pero kailangan pa nating asakasuhin ang mga gamit niya sa eskwela. Sagot ni Ramon, ngunit ramdam ang alalahanin sa tono nito. Celia, mukhang napapagod ka ng husto nitong mga nakaraang araw, baka dapat ay magpatingin ka na. Ngumiti si Celia, ngunit bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Pagod lang siguro to, Ramon, kailangan ko lang siguro ng pahinga, sabi niya. Ngunit biglang kumapit siya sa balikat ng asawa dahil sa biglang panghihina. Napansin nito ni Samuel at agad na tumayo mula sa kinauupuan niya. Nay, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Samuel na ngayon ay tumakbo na papalapit sa kanyang mga magulang. Ngunit bago pa makasagot si Celia, agad siyang inalalayan ni Ramon. Samuel, huwag kang mag-alala, magpapahinga lang ang nanay mo, sabi ni Ramon, pilit na itinatago ang pag-aalala sa kanyang boses. Habang papalapit ang susunod na linggo, tila ba lumala ang kalagayan ni Celia. Nag-usap muli sina Ramon at Tatang Pedro tungkol sa pagpapatingin kay Celia. Ngunit walang ospital sa kanilang lugar at ang pinakamalapit ay nasa kabilang bayan pa. Wala na tayong pera, Ramon. Hindi rin tayo makautang dahil hindi pa tayo nakakabayad sa mga inutang natin noon. Malungkot na sabi ni Tatang Pedro. Alam ko, Tay, pero kailangan natin gumawa ng paraan. Hindi naman natin pwedeng pabayaan si Celia, sagot ni Ramon na ngayon pilit na nilalabanan ng kaba para sa asawa. Habang ang kanilang pag-uusap ay puno ng pangamba, sa kabila ng lahat ng iyon, pinipilit ni Samuel na maging masaya at positibo, lalo na't alam niya ang pagsisimula ng eskwela ay dapat maging masayang bahagi ng kanyang kabataan. Nagising si Samuel sa kalagitnaan ng gabi dahil sa naririnig niyang bulungan mula sa labas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip mula sa siwang ng pinto. Nakita niyang nakatayo ang kanyang tatay, si Ramon. Hawak ang telepono at tila may kausap sa kabilang linya. Bagaman hindi niya marinig ang sinasabi ng kausap, narinig niya ang malungkot na tono ng boses ng kanyang tatay. Raul, nakikiusap ako, kailangan namin ng tulong. Hindi na namin kayang ipagpaliban ang pagpapatingin kay Celia, lumalala na ang lagay niya. Narinig niyang sabi ng tatay niyang si Ramon na may halong pangamba sa boses. Sumandal si Samuel sa pader, tahimik na nakikinig sa bawat salitang binibitawan ng kanyang tatay. Ilang saglit pa ay narinig niyang nagpapasalamat ang kanyang tatay. Salamat, Raul, gagawin namin ang lahat para makarating dyan. Kasunod nito ay ibinaba ni Ramon ang telepono at bumalik sa loob ng bahay, halatang mabigat ang loob. Kinabukasan, habang sabay-sabay silang kumakain ng agahan, ipinahayag ni Ramon ang naging desisyon. Kinausap ko ang Tito Raul mo kagabi. Simula ni Ramon na agad nakuha ang atensyon ng lahat. Pupunta tayo sa Manila, doon na magpapacheck up ang nanay mo at si Raul na ang bahala sa lahat. Napansin ni Samuel ang lungkot sa mata ni Tatang Pedro at Inang Rosa. Aalis po tayo? Tanong ni Samuel. Pilit na iniintindi ang biglang pagbabago. Oo, anak, sagot ni Celia, na bakas din ang pag-aalala sa muka. Kailangan nating gawin ito para gumaling ako. Pero Ramon, sambit ni Inang Rosa, nagkaayos na ba kayo ng kapatid mo? Umiling si Ramon. Hindi pa, Inang, pero handa naman siyang tumulong at wala tayong ibang pagpipilian. Tahimik na tumango si Tatang Pedro. Mahirap man pero kailangan natin tong gawin. Samuel, dadalhin mo ba ang bisikleta mo? Tumango si Samuel, ngunit alam niyang hindi kayang takpan ng bisikleta ang lungkot na nararamdaman niya. Opo, Tatang, salamat po. Sagot niya habang pinipilit ang ngiti. Nang dumating ang araw ng kanilang pag-alis, tinignan ni Samuel ang paligid ng kanilang bahay, ang mga taniman at ang bakuran kung saan siya laging naglalaro kasama si Bantay. Samuel, mag-ingat ka doon sa Manila, ha? Hindi siya pwedeng sumama. Malungkot na sabi ni Tatang Pedro habang hinahaplos ang alaga nilang aso na tila alam din ang mangyayari. Opo, Tatang, mag-iingat po kayo. Sagot ni Samuel habang pinipilit na huwag lumuha. Magiging maayos kayo doon, Samuel, basta tandaan mo, mahalaga ang pamilya. Kahit gaano pa kalayo, importante na magkaisa. Paalala ni Inang Rosa habang niyayakap ang apo. Naging emosyonal ang kanilang pamamaalam.
Nang umalis na ang sasakyan, si Samuel ay patuloy na kumakaway mula sa bintana habang ang kanilang bahay ay unti-unting nawawala sa tanaw. Naiwan si Tatang Pedro, Inang Rosa at si Bantay sa tahimik na bakuran. Nagtataglay ng bigat sa kanilang mga puso habang nagbubunyi ang araw sa bagong simula para sa kanilang pamilya. Nang makarating sila sa Manila, hindi mapakali si Samuel sa loob ng sasakyan. Hindi niya alam kung ano ang aasahan sa kanilang pagdating sa bahay ng kanyang tito Raul, lalo pat ngayon lang niya ito makikilala. Nang huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay, napanganga si Samuel. "Tay, ito po ba yung bahay ni Tito Raul?" Tanong niya, halos hindi makapaniwala sa laki ng nakita niyang tahanan. Tumango si Ramon, ngunit halata ang kaba sa kanyang muka. "Oo Samuel, dito na tayo." Maikling sagot niya na tila ba may bumabagabag sa kanyang isipan. Nakita ni Samuel hindi lamang malaki ang bahay, kundi tila isang mansyon ito para sa kanya. May mataas na bakod, malawak na bakuran at tila isang malaking sasakyan na nakaparada sa garahe. "Grabe po, ang laki ng bahay nila tito," bulong ni Samuel. Ngunit napansin niya ang pananahimik ng kanyang mga magulang, lalo na ang masinsinang tingin ni Celia sa pintuan ng bahay. Pagbukas ng pinto, agad silang sinalubong ni Raul. Matangkad ito, may matapang na mukha at halatang seryoso ang itsura. "Buti naman at naisipan mo nang magpakita." Bungad ni Raul kay Ramon na hindi na itago ang galit sa kanyang boses. Napansin ni Raul si Samuel na nakatayo sa tabi ng kanyang mga magulang na tila nahihiya. "Oh, ito na ba yung pamangkin ko?" Malamig na tanong ni Raul na sinisipat ang bata mula ulo hanggang paa. "Halika Samuel," utos niya, ngunit hindi na hinintay ang sagot ng bata. "Maria!" Tawag niya sa isang katulong na lumabas mula sa kusina. "Ihatid mo siya sa magiging kwarto niya. May pag-uusapan pa kami ng kapatid ko dito." Si Samuel, bagaman kinakabahan, ay sumunod sa katulong. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag, dinala siya ni Maria sa isang maluwag na kwarto na may malalaking bintana at malalambot na kama. "Dito ka matutulog Samuel, kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako," sabi ng katulong bago ito umalis. Habang naiwan mag-isa sa kwarto, hindi maiwasan ni Samuel na mamangha sa kagandahan ng paligid. Napakalayo nito sa payak nilang bahay sa probinsya. Napaupo siya sa kama. Iniisip kung paano na magbabago ang kanyang buhay mula sa araw na iyon. Bagaman malaki ang kwarto at maganda ang mga kagamitan, nararamdaman pa rin niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng pag-uusap sa ibaba. Ngunit alam niyang marami pang magbabago at pagbabago ang darating. Nang gabing iyon, habang tahimik na nagmumuni-muni si Samuel sa kanyang kwarto, narinig niya ang tawag mula sa labas ng pintuan. "Samuel, bumaba ka na. Gusto ko raw makausap nila sir." Tawag ni Maria na may bahid ng pagmamadali sa kanyang boses. Dahan-dahan namang bumaba si Samuel at pagdating niya sa sala, nadatnan niya ang kanyang tatay at si Tito Raul niya na nakaupo sa sofa. Agad niyang napansin ang seryosong mukha ng kanyang tatay na si Ramon at ang malamig na ekspresyon ng tiyuhin niyang si Raul. "Samuel," bungad ni Ramon, "dinala na si mama mo sa ospital kanina. Sinabi ng doktor na anemic daw siya kaya kailangan siyang i-confine para mabantayan." Napatigil si Samuel. Pilit na iniintindi ang mga sinabi ng tatay niya. "Anemic po? Ano po ang ibig sabihin nun, tay?" Tanong niya. May halong takot sa kanyang boses. "Ibig sabihin, kulang siya sa dugo, Samuel. Kailangan siyang bantayan ng doktor para gumaling siya agad," paliwanag ni Ramon. Pilit na nilalabanan ng kanyang pag-aalala para sa asawa. Bumaling naman si Raul kay Samuel. "Samuel, mag-aaral ka na sa pusukan. Binili ko na ang mga kailangan mong gamit. Huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo," sabi nito na walang emosyon sa boses. Nagulat si Samuel sa mabilis na takbo ng mga pangyayari. "Salamat po tito," mahina niyang sabi, ngunit halatang hindi niya maipinta ang kanyang muka sa dami ng iniisip. Tumayo si Raul. Mabilis na niligpit ang kanyang mga gamit at nagsimulang umalis ng sala. "Wala yun." Malamig niyang sagot bago tuluyang umalis at iniwan silang mag-ama. Nang makaalis si Raul, tumingin si Samuel sa kanyang tatay. "Tay, bakit po ganoon si Tito Raul? Bakit parang galit siya sa atin?" Tanong niya na hindi may tago ang tampo at galit sa kanyang boses. Huminga ng malalim sa Ramon bago sumagot. "Samuel, may mga bagay na hindi mo pa kailangang maintindihan sa ngayon.
Basta tandaan mo, pamilya pa rin natin si Tito Raul. Sa kabila ng lahat, tinutulungan niya tayo. Sagot ni Ramon na halatang may pilit na tinatago ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi na sumagot si Samuel, ngunit naroon pa rin ang pagdaramdam sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang trato ni Raul sa kanilang mag-ama, ngunit alam niyang hindi madali ang kanilang sitwasyon. Habang bumabalik siya sa kanyang kwarto, ramdam niya ang bigat ng mga pagbabago sa kanyang buhay. At sa unang pagkakataon, ramdam niya ang galit na hindi niya maintindihan. Sa nalalapit na pasukan, masiglang inihanda ni Samuel ang kanyang mga gamit. Ipinakita ng kanyang tatay ang mga bagong gamit na binili ni Raul. Mga notebooks, lapis at iba pang mga kailangan para sa eskwela. Ngunit higit sa lahat, binigyan ni Samuel ng pansin ang kanyang bisikleta na kanya pang inayo sa bakuran ng malaking bahay ng kanyang Tito Raul. Habang nagkakalikot siya ng mga tornilyo ng bisikleta, lumapit si Raul na may seryosong tingin sa kanyang pamangkin. Tinignan niya ang bisikleta. Kita ang kalawang at mga bahagi na tila bibigay na. Samuel, wag mo na sigurong gamitin ng bisikletang to. Sabi ni Raul na tila may halong panghuhusga sa boses. Pangit na at luma na ito. Bibilhan na lang kita ng bago. Nag-init ang damdamin ni Samuel. Naalala niya kung gaano na lamang nag-effort si Tatang Pedro para ayusin ang bisikletang iyon. At para sa kanya, hindi ito basta isang gamit lamang. Ayos lang po ang bisikleta ko, Tito. Hindi ko po kailangan ng bago. Mariing sagot ni Samuel habang pilit na tinatago ang kanyang galit. Samuel, pakinggan mo ako. Mapipiglas na ito kapag ginamit mo pa. Mas ligtas kung bago ang gagamitin mo. Pangungulit ni Raul, ngunit tila mas lalong nagpaigting ito sa nararamdaman ni Samuel. Hindi na nga sumagot si Samuel, bagkus ay tumayo siya tahimik na pumasok ng bahay. Bitbit ang kanyang sama ng loob. Pagkapasok niya, agad siyang nagsumbong sa kanyang tatay. Tay, galit ako kay Tito Raul. Bakit niya sinabi na pangit ang bisikleta na inayos ni Tatang Pedro? Hinawakan ni Mang Ramon ang balikat ng anak at tinignan nito sa mata. Samuel, wag kang magalit kay Tito Raul mo. Hindi lang kayo gaanong magkakilala pa, mabait na tao ang tito mo, anak. Gusto ko lang niyang bigyan ng mas maganda at mas ligtas na gamit. Hindi ko po kailangan ng bago, tay. Ayos lang po ang binigay ni Tatang. Sagot ni Samuel na hindi maalis ang tampo sa kanyang dibdib. Alam ko, Samuel, pero tandaan mo, gusto ko lang protektahan ng Tito Raul mo. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon na makilala mo pa ng gusto. Paalala ni Ramon habang pilit na pinapakalma ang anak. Tahimik na tumango si Samuel, ngunit alam niyang mahirap kalimutan ang nararamdaman niya. Sa kabila ng mga bagong gamit at malaking bahay, naroon pa rin ang bigat sa kanyang puso. Nadala ng pakiramdam na hindi nauunawaan ng kanyang Tito Raul ang halaga ng bisikletang iyon sa kanya. Bago sumapit ang unang araw ng pasukan, dinala ni Ramon si Samuel sa ospital upang bisitahin ang kanyang nanay. Pagdating nila sa ospital, masaya nilang nadatnan si Celia na nagpapahinga sa kanyang kama. Kapansin-pansin na bumubuti na ang kanyang kalagayan. Nang makita si Samuel, agad itong ngumiti. Samuel, anak, buti at nakadalaw kayo. Malumanay na bati ni Celia habang inaabot ang kamay ng anak. Nay, excited na po akong pumasok sa school. Masiglang sabi ni Samuel habang inahawakan ang kamay ng kanyang nanay. Gamit ko po yung bisikleta ko papuntang eskwela. Ngumiti si Celia, ramdam ang tuwa sa boses ng kanyang anak. Mabuti naman, Samuel, mag-aral kang mabuti ha. Gawin mo lagi ang mga best mo. Paalala ni Celia habang hinahaplos ang buhok ni Samuel. Opo, Nay, gagawin ko po. Pangako ni Samuel na tila ba nawawala ang lahat ng kanyang takot at pangamba habang nakikita ang gumagaling na kalagayan ng kanyang nanay. Nang sumapit ang unang araw ng pasukan, masayang umalis si Samuel ng bahay, sakay ng kanyang bisikleta. Ngunit pagdating niya sa eskwelahan, mabilis niyang napansin na kakaiba ang kanyang paligid. Ang eskwelahan ay isang private school sa loob ng kanilang village at karamihan sa mga estudyante ay magkakakilala na simula pa noong sila ay maliliit pa. Habang nakatayo si Samuel sa gilid ng bakuran, pinagmamasdan niya ang mga mag-aaral na nagkukumpulan at nag-uusap. Naramdaman niyang parang hindi siya kabilang sa kanilang mundo. Wala man lang lumalapit sa kanya at wala rin siyang kilala. Tahimik niyang ipinarada ang kanyang bisikleta at pumasok sa loob ng silid-aralan. Sa loob ng classroom, tahimik na naupo si Samuel sa isang bakanteng upuan sa likuran. Habang nag-uumpukan ng mga kaklase niyang nag-uusap at nagtatawanan, si Samuel naman ay tahimik lang, pinapakinggan ng mga ingay sa paligid. Sa probinsya, lagi siyang masaya.
Laging may mga kaibigan sa tabi niya. Ngunit dito, iba ang pakiramdam. Parang malayo siya sa lahat ng bagay. Minsan, tinitigan niya ang labas ng bintana. Iniisip ang kanilang bahay sa probinsya. Ang mga larong sabay-sabay nilang nilalaro ng kanyang mga kaibigan at ang malawak na palayan na kanyang paboritong lugar. Napabuntong hininga siya. Naalala ang simpleng buhay na kanyang iniwan habang tahimik na nag-iisa sa gitna ng maraming tao. Naramdaman niya ang lungkot na hindi pa niya nararamdaman noon. Bagaman hindi niya masyadong iniinda ang pagiging loner niya, hindi na niya nararamdaman ang kasiyahang dati palaging nadarama noong nasa probinsya pa siya. At habang iniisip niya ito, mas lalo lamang niyang pinapangarap na balang araw, makakabalik siya sa kanilang tahanan doon, kung saan siya tunay na masaya. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo pang lumala ang kalagayan ng bisikleta ni Samuel. Sa tuwing sinusubukan niyang ayusin ang mga sira nito, ang kalawang na patuloy na kumakalat, ang kadena na madalas natatanggal at ang mga gulong na unti-unti nang napupudpud, nauuwi lang ito sa pagkadismaya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalabo ang pag-aasang magagamit pa ito ng maayos. Samuel, bakit ganyan na naman ang bisikleta mo? Tanong ng isa sa kanyang mga kaklase habang pinipilit na Samuel na iparada ang bisikleta sa tapat ng eskwelahan. Para ka namang hindi taga rito. Luma na nga yan, sira-sira pa. Tignan nyo, kawawa naman si Samuel. Mahirap lang kasi. Tukso ng isa pa, sabay tawanan ng grupo ng mga batang nakapaligid. Ramdam ni Samuel ang init sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa sikat ng araw, kundi sa kahihiyan at galit na kanyang nararamdaman. Huwag nyo na nga akong pakialaman. Sigaw niya, ngunit sa halip na tumigil, lalo pang lumakas ang mga tawanan ng kanyang mga kaklase. Pag-uwi ni Samuel sa bahay, agad siyang nagsumbong sa kanyang tatay. Tay, bakit ganito na lang lagi ang bisikleta ko? Sira na tapos tinatawanan pa ako ng mga kaklase ko. Halos hindi na may tago ni Samuel ang kanyang pagkadismaya habang ikinikwento ang nangyari sa kanyang tatay. Samuel, bakit hindi mo na lang gamitin yung bagong bisikleta na binili para sa'yo ni Tito Raul mo? Mas matibay yun at hindi ka pa mapapahiya. Mungkahin ni Ramon habang nakatingin sa anak na halatang hirap sa sitwasyon. Pero matatag ang pagtanggi ni Samuel. Ayoko tay. Ito ang binigay ni Tatang. Pinaghirapan namin tong ayusin, hindi ko ito ipagpapalit. Matigas na sagot ni Samuel na hindi magawang talikuran ng alaala ng kanyang lolo. Alam ni Ramon kung gaano kahalaga kay Samuel ang bisikleta, ngunit alam din niyang mas mahihirapan pa ang anak kung patuloy nitong gagamitin ang sirang bisikleta. Anak, naiintindihan ko, pero kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Baka lalo ka lang mahirapan. Malumanay na paliwanag ni Ramon, ngunit sa bawat pagkakataon, nananatiling matigas si Samuel. Ito po ang nagsisilbing memorya ni Tatang. Hindi ko po ito pwedeng palitan. Sagot niya habang pilit na pinipigilan ng mga luhang gustong kumawala. Habang pinagmamasdan ni Ramon ang anak, napagtanto niyang ang kalagayan ng bisikleta ay hindi lamang tungkol sa gamit, kundi isang mahalagang bahagi ng pagkatao ni Samuel. Isang koneksyon sa kanilang buhay sa probinsya at sa alaala ng kanilang tahanan. Habang papauwi mula sa eskwela, biglang nagkaroon ng problema ang bisikleta ni Samuel. Narinig niya ang malakas na kalabog ng kadena na natanggal. At pakiramdam niya ay bibigay na rin ang gulong sa tindi ng paggamit nito. Tumigil siya sa gilid ng kalsada, halos hindi mapigilan ng pagkadismaya habang tinitignan ang sirang bisikleta. Napansin ito ng ilang kaklase niya na dumadaan. Yan na naman ang bisikleta ni Samuel, sira na nga, ginagamit pa rin. Pangungutya ng isa sa mga batang tumigil upang tignan siya. Siguro wala nang pambili ng bago. Kawawa naman, dagdag pa ng isa na sinundan ng tawanan mula sa grupo. Halos maluwa na si Samuel sa kahihiyan at galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malaking sasakyan ang biglang huminto sa kanilang harapan. Nang bumaba ang bintana, nakita ni Samuel si Raul na seryosong nakatingin sa mga batang nanunukso. Samuel, sumakay ka na. Malamig na sabi ni Raul habang binubuksan ang pinto ng kanyang mamahaling sasakyan. Agad na sinunod ni Samuel ang kanyang tito at habang pumapasok siya sa loob ng kotse, nakita niyang pinulot ni Raul ang sirang bisikleta at inilagay ito sa trunk ng sasakyan. Umalis na kayo at huwag niyo nang uulitin ito. Matigas na utos ni Raul sa mga batang nanunukso. Agad silang nagtakbuhan papalayo, takot sa galit ng matandang lalaki. Sa loob ng sasakyan, tahimik na umupo si Samuel sa tabi ng kanyang tito habang binabaybay nila ang kalsada. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Raul.
Alam kong may tampo ka sa akin, Samuel. Malumanay na sabi ni Raul habang nagmamaneho. Siguro hindi pa sinasabi ng tatay mo kung bakit may galit ako sa kanya. Tumingin si Samuel kay Raul. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka. Bakit po ba kayo galit kay tatay? Tanong niya. Hindi na may tago ang kanyang pagiging mausisa. Huminga ng malalim si Raul bago magsalita. Ang mama mo, Cecilia. Noon isang waitress sa restaurant na madalas naming pinupuntahan ng tatay mo at ang mga magulang namin. Nahulog ang loob ni Ramon sa kanya. Pero ayaw ng mga magulang namin na magsama sila. Isang gabi sinabi ni Ramon na nabuntis niya si Cecilia. Nagulat ako at sinabi kong dapat niyang sabihin sa mga magulang namin pero nagtanan sila at hindi na muling nagpakita. Hindi makapaniwala si Samuel sa narinig. Tapos po, tanong niya, ramdam ang bigat ng kwento. Dahil sa pagkawala ni Ramon, labis na nag-alala ang mga magulang namin. Hindi nila nakayanan ng stress at maaga silang pumanaw. Naiiwan akong mag-isa para patakbuhin ang negosyo at doon nagsimula ang galit ko sa kuya ko. Iniwan niya ako mag-isa para akuin ang lahat ng responsibilidad. Tahimik na nakikinig si Samuel. Unti-unting nauunawaan ang dahilan ng galit ng kanyang tito Raul. Kaya po, hindi na po kayo nag-asawa? Tanong ni Samuel. Tumango si Raul. Oo, Samuel. Lahat ng oras at atensyon ko ay napunta sa negosyo. Para mabuhay ito at maitaguyod ang iniwan ng mga magulang namin. Pero ngayon, nagtutulungan na kami ng tatay mo. Unti-unti nagkakaroon na ako ng oras para sa sarili ko. Nang marinig ito, naramdaman ni Samuel ang bigat ng kwento at ang hirap na pinagdaanan ng kanyang tiyuhin. Napagtanto niya na may dahilan ng lahat ng ito. At bagaman may tampo pa rin siya, unti-unti niyang nauunawaan ang pinanggagalingan ng kanyang tito Raul. Salamat po tito sa kwento ninyo. Mahina niyang sabi na may halong paggalang at pagkaunawa sa kanyang boses. Tumango si Raul. Walang anuman Samuel. Gusto ko lang na maintindihan mo ang lahat. Habang patuloy silang naglalakbay, ramdam ni Samuel na mas magaan na ang kanyang kalooban dala ng bagong pagkakaunawa sa kanyang tito Raul. Noong gabi ngayon, tahimik na nag-uusap sina Ramon at Raul sa labas ng bahay. Nang malaman ni Ramon na ibinahagi na ni Raul ang kanilang kwento kay Samuel, nakahinga siya ng maluwag. Salamat Raul, sabi ni Ramon habang nakatingin sa bituin sa kalangitan. Alam kong hindi madaling ikwento yun kay Samuel. Naisip ko lang nakarapat dapat niyang malaman ang katotohanan, sagot ni Raul. At sa tingin ko naiintindihan niya ngayon ang lahat. Pagbalik sa loob ng bahay, nagyakap sina Ramon at Samuel bago matulog. Tay, mahal ko po kayo, bulong ni Samuel habang yakap-yakap ang kanyang tatay. Mahal din kita anak, sagot ni Ramon na puno ng pagmamahal habang pinapahinga ang kanyang anak. Sa gabi ngayon, natulog sila ng mahimbing, magkatabi at magkayakap. Tila lahat ng bigat ng nakaraan ay unti-unting nababawasan. Kinabukasan, paggising ni Samuel, agad niyang napansin ang isang bagay na kakaiba. Tumakbo siya palabas ng bahay at laking gulat niya nang makita ang kanyang bisikleta na nakatayo sa harapan. Tay, tito! Tawag niya, puno ng tuwa habang tinatakbo ang bisikleta. Pagtingin niya, bago na ang mga piyesa ng bisikleta. Makintab, maayos at tila babagong bili. Ngunit alam ni Samuel na ito pa rin ang bisikletang iniwan sa kanya ni Tatang Pedro. Tito, paano po ito nangyari? Tanong niya kay Raul na kasalukuyang papalapit. Ngumiti si Raul. Napansin ko kasi kung gaano kahalaga sa iyo ang bisikletang ito, Samuel. Kaya sa halip na bilan ka ng bago, pinaayos ko na lang to. Pinalitan ko ang mga pyesa, pero wag kang maglala, ito pa rin naman ang bisikletang iniwan sa iyo ni Tatang. Hindi mapigilan ni Samuel ang kanyang tuwa. Agad siyang tumakbo papunta kay Raul at mahigpit siyang niyakap. Salamat po tito, masiglang sabi ni Samuel na puno ng pasasalamat. Nagulat si Raul sa biglaang yakap ng bata. Ngunit naramdaman niya ang senseridad nito. Kalaunan, tinapik niya sa likod si Samuel at yumakap din. Walang anuman Samuel, para sa iyo to. Mula sa pintuan, masayang pinapanood ni Ramon ang nagiging pag-uugnayan ng kanyang anak at kapatid. Sa wakas, nararamdaman niyang unti-unti nang naaayos ang kanilang pamilya. Araw-araw na masayang pumapasok si Samuel sa eskwela gamit ang kanyang maayos na bisikleta habang pinapadyak niya ito. Ramdam niya ang ginawa at saya ng paggamit ng bisikletang iniwan sa kanya ni Tatang na ngayon ay parang bago ulit. Hindi tulad ng dati,
mas kampante na siya sa kanyang paglalakbay, kahit na minsan ay naaalala niya pa rin ang mga panunokso ng kanyang mga kaklase. Sa eskwela, napansin ni Samuel ang pagbabago ng pakikitungo sa kanya ng mga kaklase. "Samuel, gusto mo bang sumama sa amin mamaya sa mall?" Tanong ng isa sa mga batang dati tinutokso siya. "O kaya baka gusto mong makijoin sa group namin sa project." Dagdag ng isa na tila ba may halong interes sa tono ng kanyang boses. Tahimik lang si Samuel at magalang na tumanggi. "Salamat pero kailangan ko pang mag-aral mamaya." Sagot niya na halatang hindi komportable sa biglaang paglapit ng mga ito. Alam niya sa kanyang puso na hindi totoo ang kanilang pakikitungo, hindi tulad ng mga kaibigan niya sa probinsya. Sa bawat araw na lumilipas, mas pinili ni Samuel na manatiling malapit sa kanyang pamilya kaysa sa mga kaklase niya na alam niyang hindi tapat ang intensyon. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa eskwela, nadatnan niya ang nanay niyang nakaupo sa kanilang sala, nagbabasa ng libro. "Nanay!" Masiglang bati ni Samuel habang mabilis na tumakbo papunta sa kanyang nanay. "Samuel anak," tugon ni Celia na tumayo para yakapin ang kanyang anak. "Kumusta naman ang school mo?" "Okay lang po, Nay. Natapos ko na po yung mga assignment ko kanina. Kayo po, kumusta na kayo?" Tanong ni Samuel habang nakangiti. Ramdam ang init ng pagmamahal ng kanyang nanay. "Mabuti naman anak, unti-unti na akong bumabalik sa dati. Pero masaya ako na nandito na tayo ulit, magkakasama." Sagot ni Celia habang hinihimas ang buhok ng kanyang anak. Nakangiti rin si Samuel. "Masaya rin po ako, Nay, kahit po minsan ay namimiss ko rin po si Tatang at ang probinsya. Masaya po ako na nandito na kayo." Habang nag-uusap ang mag-ina, dumating si Ramon at Raul mula sa trabaho. "O Samuel, mukhang maaga kang nakauwi ngayon ah." Biro ni Ramon habang nagbibihis. "Tay, tito, natapos ko na po agad yung mga gawain sa eskwela eh." Masayang sabi ni Samuel habang sinusundan ng kanyang tatay at tito sa sala. "Good job, Samuel." Bati ni Raul habang tinatabik ang balikat ng pamangkin. "Tuloy-tuloy lang sipag mo sa eskwela, malayo ang mararating mo." "Opo, tito." Sagot ni Samuel na may kasamang ngiti. Ramdam niya ang suporta ng kanyang pamilya at sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging kompleto ang pakiramdam niya. Habang nagpatuloy ang kanilang araw, nagiging malinaw kay Samuel na kahit hindi perpekto ang kanilang sitwasyon, masaya siya dahil kompleto na ulit ang kanilang pamilya. Sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay, alam niyang anumang hamon ang dumating, kaya niyang harapin ito ng magkakasama. Isang gabi, habang nagkukumpulan ng pamilya ni Samuel sa sala, tumunog ang telepono. Agad na sumagot si Celia at ngumiti nang marinig ang boses sa kabilang linya. "Samuel anak, tumatawag ang mga lolo at lola mo." Masaya niyang sabi habang iniaabot ang telepono kay Samuel. Agad na kinuha ni Samuel ang telepono, sabik na marinig ang tinig ng kanyang mga lolo at lola. "Tatang, inang, kumusta na po kayo dyan?" Malakas na bati ni Samuel. Halos hindi may tago ang tuwa sa kanyang boses. "Samuel apo, ayos na kami rito." Sagot ni Tatang Pedro. Ramdam ang saya sa kanyang tinig. "Nakakaraos na rin kami unti-unti. Pinapadalan kami ng tatay mo ng pera kaya nakakaluwag-luwag na kami." "Talaga po, buti naman po tatang." Sabi ni Samuel habang nakangiti. "Miss na miss ko na po kayo ni inang. Sa bakasyon po, pupunta kami dyan. Pangako po yan ni tatay." "Talaga Samuel, aba hihintayin ka namin ng lolo mo." Sabi naman ni Inang Rosa. Halata ang saya sa kanyang boses. "Maghanda ka, marami tayong gagawin pag uwi mo dito." "Opo inang, hindi ko na po mahintay." Sagot ni Samuel, halos hindi na mapakali sa excitement. Sabik na po ako makita kayo at makapaglaro ulit sa bukid." Nakangiti si Mang Ramon habang pinapakinggan ang usapan ng kanyang anak at mga magulang. "Samuel, sabihan mo sila tatang na magkikita ulit tayo buong pamilya." Sabi ni Ramon habang nakatingin sa anak. "Tay, sabi po ni Tatay Ramon magkikita po ulit tayong buong pamilya." Excited na ulit ni Samuel sa telepono. "Oo Samuel, hihintay namin ang araw na iyon." Sagot ni Tatang Pedro na halatang masaya rin sa balita. Matapos ang ilang minutong kwentuhan at tawanan, nagpaalam na sila tatang at inang sa telepono. "Mag-ingat kayo dyan Samuel at huwag kalimutan, mahal na mahal ka namin." Sabi ni Inang Rosa bago tuluyang ibaba ang telepono. "Mahal ko rin po kayo tatang, inang, mag-ingat po kayo dyan." Sagot ni Samuel bago isara ang telepono. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Samuel sa sofa, masaya at puno ng pagmamahal sa puso.
Tay, Nay, excited na po ako sa bakasyon. Uuwi na po tayo sa probinsya. Masiglang sabi ni Samuel habang nakatingin sa kanyang mga magulang. Nakangiti si Celia habang inihimas ang buhok ng anak. Oo anak, babalik tayo doon. Masaya na ang lahat at magkasama ulit tayo. Tumango si Ramon. Tama ang nanay mo. Nagbago man ang buhay natin dito sa Manila, ang mahalaga ay buo at masaya ang pamilya natin. Habang tumatawa at nagkikwentuhan ng pamilya, ramdam ni Samuel na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang pinakamahalagang bagay sa buhay niya ay ang pagkakaroon ng isang pamilyang nagmamahalan at nagdadamayan. At sa mga susunod na araw, alam niyang mas magiging masaya pa ang kanilang pagsasama.